Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, ako ay nasa isang parang ng mga bulaklak. Naunang tingin, maaring mukhang isang karaniwang at normal na lugar lang ito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na tayo ay nasa gitna ng disyerto ng Judea at eksaktong katabi ng dagat na patay? Oo, nasasaksihan natin ang pamumulaklak ng paligid ng dagat na patay. At hindi ito gawa ng tao. Hindi ito itinanim at hindi rin ito artipisyal na dinidiligan. Ngayon, makakakita tayo ng mga kamanghamangang pangyayari na nagaganap dito sa disyerto. At susubukan nating unawain ang kaugnayan ng mga ito sa katuparan ng mga propesya sa Biblia. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ngayon, maglalakbay tayo sa disyerto. At para samahan at gabayan tayo, may kasama tayong isang eksperto mula rito sa lugar. Kaya, lahat tayo ay bumati ng shalom kay Shlomi Lubaton. Malini, shalom lekulam. Gusto kong ipakita sa iyo ngayon ang isa sa pinakamagagandang lugar na makikita mo sa disyerto malapit sa dagat na patay. Nandito tayo ilang kilometro lang mula sa Qumran. Nakilala natin dahil sa pagkakatuklas ng mga Dead Sea Scrolls. Sa isang kakaibang pangyayari na hindi pa nangyari dito noon. Nakikita natin ang pamumulaklak at nakikita natin ang buhay na tumutubo at lumalago dito. Isang bagay na kakaiba na hindi pa nangyari dito. Eksakto. Ngayon, makikita natin ang buhay dito na literal na umuusbong sa rehiyong ito at susubukan nating maintindihan ng mabuti ang lahat ng mga phenomenon na ito. Shlomi, pwede mo ba kaming dalhin na yon para mas makilala at maipakita mo sa amin ang nangyayari dito sa Dead Sea? Simulan na natin? Magsimula na tayo. Mahirap ipaliwanag sa inyo kung gaano ako namangha sa lugar na ito ngayon. Kasi sanay na akong pumunta rito sa rehiyong ito ng Dead Sea, lalo na kasama si Shlomi. At tuwing pumupunta kami rito, lahat ay sobrang tuyo. Walang kahit isang dahon o anumang halaman sa lugar na ito. Pagdating namin dito ngayon, berde at namumulaklak na ang paligid. Para sa mga taga-tropical na bansa tulad ng Brazil, baka sabihin nila, ay hindi naman ganun karami ang halaman dyan. Pero kung iisipin natin kung nasaan tayo, nasa gitna tayo ng disyerto, ilang metro lang mula sa Dead Sea, ang pinakamaalat na lugar sa mundo. Tulad ng pangalan nito, ang Dead Sea ay lugar na halos walang buhay. Ipapakita ko rin sa inyo ngayon ang mga larawan sa screen. Ito ang mga larawan noong mga nakaraang panahon, ilang buwan na ang nakalipas, na makikita natin na wala talagang kahit ano, walang kahit anong halaman. Walang tumutubong halaman. Kaya para sa akin, kamangha-mangha talagang makita ang lugar na ito sa ganitong paraan. Malaki ang pagkakaiba. Ikwento mo pa kung anong nangyayari sa paligid natin. Alini, nakikita natin dito ang napakaraming uri ng mga bulaklak na sa isang napakaliit na bahagi lang. Napakaliit. Makikita natin dito ang napakaraming klase ng pamumulaklak. Nakikita natin ang pulang amapola na tumutubo dito. Nakikita natin ang mga chrysanthemum, ang mga daisy. Nakikita natin ang makulay na pastinaka na talaga namang kawili-wili, napakakulay. At binibigyan tayo nito ng matinding kaibahan. Isang kaibahan. Malaking kaibahan ito. Napakalaking kaibahan. Napakalaking kaibahan ito. Isa itong halaman na masarap kainin at masustansya ring kainin. Maasim siya mga kaibigan, pero masarap. Tama, maasim siya, pero nililinis niya ang ating atay. Inaalis niya ang mga lason, ang mga bagay na hindi maganda. Hindi lang ito ang mga halamang nakakain, kundi pati mga halamang gamot din. Wow! Ibig sabihin, hindi lang isang uri ang tumutubo dito, kundi 12 ng uri ng halaman ang tumutubo sa lugar na ito. At makikita natin kung gaano ito kaganda, pati na rin ang mga bulaklak. At syempre, lahat ng ito ay napapapaalala sa akin ng mga bahagi sa Biblia.
Ang pinaka pumapasok sa isip ko habang tinitingnan ko ang lahat ng ito ay ang Isaías 35. Ang disyerto at tuyong lupa ay magagalak. Ang ilang ay magdiriwang at mamumulaklak na parang narsiso. Matatakpan ito ng mga bulaklak, maghihiyawan sa tuwa at magdiriwang. At sa pisikal na anyo, ito bang nakikita natin dito? Nakikita ba natin ang disyerto? Nagsisimula na bang mamulaklak at magsaya? Pero hindi ito ang tanging kawili-wiling pangyayari na nagaganap dito sa disyerto. Sa mga nakaraang dekada, nakikita natin ang sunod-sunod na mga pagbabago. Kabilang dito sa rehiyon ng Dagat Patay, nakikita natin ang phenomenon ng mga bulanes na makikita ninyo dito sa likod ng mga higanteng butas na ito. Sa madaling salita, ano ba ang phenomenon ng mga bulanes? Ang Dagat Patay ay unti-unting umaatras at sa lugar nito ay nabubuo ang mga butas na tinatawag na bulanes. At karamihan sa mga bulanes na ito ay napupuno ng tubig at ang ilan pa nga sa kanila ay napupuno ng tabang na tubig. At dito ay may buhay mula sa mga halaman, hayop at higit sa lahat mga isda. Marami ang tingin sa fenomeno na ito na parang kabaliwan. Kinokonekta ito sa katuparan ng propesya sa Ezekiel Kabanata 47. Sa pangitain ni Ezekiel, ang mga tubig ay bumababa sa disyerto at pumapasok sa Dagat na Patay. Pinagagaling ang mga tubig at saan man dumaan ang mga tubig na ito, magkakaroon ng maraming buhay, mga punong namumunga at maging mga isda at manging isda. Tingnan ninyo ang isang bagay dito sa bandang likod, kung saan nakikita natin ang disyerto at ang penomenon ng mga bulanes. At dito sa bahaging ito, nagsisimula ang penomenon ng pamumulaklak ng disyerto. At sa puntong ito, nagtatagpo ang dalawang penomenon. Tingnan nyo kung kaganda nito. Ang crater na ito ay walang iba, kundi isang bulane. Alam ko na mahirap itong isipin, pero hanggang ilang taon lang ang nakalipas, ang lugar na ito, mismong tinatapakan ko ngayon, ay natatakpan ng Dead Sea. At ang Dead Sea, bumababa ang level nito taon-taon. Mga 1 hanggang 1.5 metro kada taon ang ibinababa nito. At ito ay, syempre, bumababa sa paligid nito. Pero dito sa hilagang bahagi, sa lugar ng Engedi, sa Neglaim, kung saan ito bumababa, dito tumutubo at lumilitaw ang mga crater na ito. At karamihan sa mga crater na ito ay napupuno ng tubig. At kasama dito ang tubig tabang at mga isda. Tingnan ninyo kung nasaan tayo ngayon. Nakikita natin ng sabay ang isang bulain, kahit natuyo ito, pero isang bulain pa rin. At kahit sa loob nito ay makikita natin ang mga halaman. At dito sa likod, lahat ng lugar na ito ay nagsisimula ng mamulaklak. At ngayon, Shlomi, maaari mo ba kaming ipaliwanag kung paano nangyayari ang penomenon ng pamumulaklak dito sa disyerto? Ang nangyayari, Elimi, ngayon ay nasa taglamig tayo. At ang taglamig ay panahon kung saan bumababa ang temperatura dito. Ang mga temperatura dito ay nasa paligid ng 20 degrees. Nasa taginit ay umaabot halos sa 50 degrees. וכלום לא מצליח לחיות. Ngayon, bukod pa sa taglamig, umulan dito. Ilang sandali lang ang nakalipas ay umulan sa Dead Sea at sa disyerto. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng lupa dito na makakuha ng sariwang tubig. At bigla naming nakita ang pagtubo, ang pamumulaklak na hindi namin nakita sa mga nakaraang taon. At lahat ng ito ay nagdudulot sa amin ng kaligayahan, ng tuwang mahirap ipaliwanag. Para sa amin, ito ay tanda ng kaligtasan. Ito ay isang bagay na dati nang patay, pero biglang tumubo, namulaklak at nabigay ng buhay. Alam naming darating na ang mga hayop at kambing bundok at magkakaroon sila ng pagkain. At ito ang magbibigay sa kanila ng kumpiyansa na dalhin ang kanilang mga anak dito. At makikita natin dito ang isang pag-usbong ng buhay. Salamat sa Diyos sa handog na ito na ibinigay niya sa atin. Hindi salamat sa Diyos,
nasasaksihan natin ay isang espesyal na bagay. Dahil kung titingnan natin sa topografya at heografya, ang kinaroroonan natin ay isang disyerto. At para magkaroon tayo ng ulan dito kahit papaano, kailangang dumating ang mga ulap na puno ng tubig mula pa sa dagat Mediteraneo. Kailangang makatawid ng mga ulap sa mga bundok ng Judea na matataas na bundok. Kaya kailangang malampasan ng mga ulap ang lahat ng hadlang na ito at saka pa lang sila makakatawid papunta sa disyerto. At kailangan nilang makarating dito sa dulo, literal na dito natatapos ang Israel kung saan naroon ang patay na dagat. At dito dapat umulan para tunay na mabigyan tayo ng pagkakataon na maranasan ang napaka-espesyal na phenomenon na ito. Pero sinabi mo sa akin kanina, lihim, na hindi ito ang pinakabedeng bahagi ng lugar na ito. Gusto ko pang makakita ng mas marami. Pwede mo ba kaming ipakita? Tara na! למקום נוסף. Vamos lá. Sa maikling distansya mula sa dagat, sa gilid ng disyerto, nakikita natin ang lahat ng luntiang ito na tumutubo at sumasakop sa hangganan ng disyerto. Isa itong himala, isang milagro. Sanay kami na lahat ay tuyo, patay at mainit. Pero dahan-dahan naming nakikita ang lahat ng luntiang ito na tumutubo at lumalago. Lahat ay bago, lahat ay sariwa at lumalaki. Ang pakiramdam ko habang nandito ako ay parang nasa isang dagat ng luntiang, isang dagat ng mga halaman na parang lumalangoy ako laban sa agos na ito. At talagang ang pagiging nasa ganitong antas sa gitna ng mga halaman ay napakakahanga-hanga. Pero sa tingin ko, mas kahanga-hanga pa ang lugar na ito kapag tiningnan natin ito mula sa himpapawid, ibig sabihin gamit ang mga larawan mula sa drone. Para sa di nakakaalam, may kanya kaming drone kami ni Shlomi at kami rin ang nagpapalipad. Kaya kapag pinapaload ninyo ang aming mga video, lahat ng drone shots na inilalagay namin, kami mismo ang kumukuha. Pero may mas kahanga-hanga pa kaysa sa mga kuha ng drone. At iyon ay ang mga kuha mula sa satellite. At gusto kong pagmasdan ninyo ito ngayon ng mabuti. Mapapansin ninyo na makikita natin ang mga hangganan ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga halaman. Ilalagay na natin na yon. Ngayon, mag-zoom tayo at pansinin ninyo kung paano kitang-kita ang mga hangganan ng Israel at ngayon, mag-zoom tayo sa hilagang bahagi ng Israel. Tingnan ninyo na sinadya kong hindi markahan ang mga hangganan, pero ngayon, sa pantingin lang sa larawang ito, kaya nyo bang hulaan kung saan dumadaan ang hangganan? Tingnan nyo ng maayos at maingat. Ngayon ay minamarkahan ko na ang hangganan sa pagitan ng Israel at ng mga kapitbahay nito, gaya ng Jordan, Lebanon at Syria. Makikita nyo sa mga satellite na larawan na ang Israel ay mas luntian kaysa sa mga kapitbahay nito sa lahat ng hangganan. At ang tanong ay, bakit? Kasi kahit sa mga lugar kung saan hindi nagsasagawa ang Israel ng pagsasaka o aktibong irigasyon, tulad dito, lahat ng nakita natin na yon mga kaibigan, hindi dahil may nagtanim dito o may nag-iriga dito, lahat ng ito ay natural na tumutubo. Kaya hindi natin pwedeng ipaliwanag ito na dahil lang sa mas maraming agrikultura ang Israel. Kasi ang mga kalapit bansa rin ay may agrikultura. Kaya ang tanong ay, bakit nga ba mas luntian at mas maraming bulaklak ang Israel kumpara sa kanila? Maari tayong maghanap ng sagot sa Biblia. Ilalagay ko rin para inyo ang mga talata sa screen para masundan ninyo habang nasa bahay kayo. Pero ang sinasabi ng Biblia sa atin ng paulit-ulit na kapag ang mga tao ay naging masuwayin, kapag ang mga tao ay pinarusahan, kapag ang mga tao ay ipinatapon, pati ang lupa ay napaparusahan din. Kapag ang bayan ng Israel ay umaalis sa kanilang lupa papunta sa pagkakatapon, ang lupa ay nagsisimulang matuyo. Gagawin ko isang abandonadong disyerto ang lupa, wawasakin ko ang kapangyarihang ipinagmamalaki nila at nagiging gayon kapanglaw ang mga bundok ng Israel na wala nang gustong dumaan doon. Malalaman nila na ako ang Panginoon kapag ginawa ko ng isang abandonadong disyerto ang lupa
dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa nila. At ang siklo ng kasalanan, pagpapatapon at pagkawasak ng lupa ay paulit-ulit na nangyari. Una sa pagpapatapon ng mga Asiryo, pagkatapos ay ang pagpapatapon ng mga Babilonyo, at sa huli ang pagpapatapon ng mga Romano na nangyari noong taong 70 pagkatapos ni Kristo nang wasakin ang buong Israel, Jerusalem at ang kanilang templo. At totoo bang karamihan sa bayan ng Israel ay pinalayas ng mga Romano mula sa kanilang lupain? Isang pagpapatapon na tumagal ng halos 2,000 taon at makikita natin na sa napakahabang panahong ito, ang lupain ng Israel ay natuyo at naging hindi mabunga. Makikita natin kahit nung 100, 200 taon na ang nakalipas, bago pa man maliha ang makabagong estado ng Israel, noong 1948 at 48 ang lupain ng Israel ay puro buhangin, bato, tuyong lupa at kung saan may tubig, may mga latiyan. Kahanga-hanga ito dahil sa mga lugar tulad ng sa Emek Ahula, kung saan may masaganang tubig, nabubuo ang mga latiyan. Kaya talagang wala kang makukuhang anumang mahalagang pananim mula sa lupa. Ngunit, sa parehong paraan na ipinropesya ng mga propeta ang pagkatapon at pagpapaalis sa bayan, ganoon din nilang ipinropesya ang pagbabalik ng bayan sa kanilang lupain. At isinulat ng mga propeta ang mga aklat. Sa anong wika? Beza, Safar? Sa Hebreo. Nandito tayo kasama ang isang tunay na Israeli, kaya hihilingin ko kay Shlomi na basahin ang mga propesya ng pagpapanumbalik ng Israel sa orihinal na Hebreo. Kayo namang bundok ng Israel, maglabas kayo ng sanga at bunga para sa aking bayang Israel. Dahil malapit na silang dumating, sapagkat hindi na ako laban sa inyo, kundi titingin ako sa inyo, at kayo ay bubungkalin at tatamnan, at pararamihin ko sa inyo ang tao, ang buong sambahayan ng Israel. Ang mga nawasak na lungsod ay muling titirhan at itatayo. Ngunit kayo, mga bundok ng Israel, maglalabas kayo ng mga sanga at bunga para sa aking bayang Israel, sapagkat malapit na silang umuwi. Sapagkat narito, ako ay kakampi ninyo at tinitingnan ko kayo ng may pabor. Kayo ay aararuhin at tataniman at pararamihin ko ang mga tao sa inyo. Ang buong sambahayan ng Israel, oo, silang lahat, ang mga lungsod ay muling titirhan at ang mga guho ay muling itatayo. At nais ko ring basahin sa inyo ang pagpapatuloy ng propesyang ito. At ang lupang dating pinabayaan ay muling sasakahin at hindi na ito magiging isang pinabayaang lugar sa paningin ng lahat ng dumaraan. Kaya't sasabihin nila, ang lupang ito na dating pinabayaan ay naging parang Garden ng Eden. Ang mga lungsod na dating wasak, iniwan at giba ay ngayon ay matitibay na at tinitirhan na. Kaya't malalaman ng mga bansang natira sa paligid ninyo na ako, ang Panginoon, ang muling nantayo ng mga wasak na lungsod at muling nagtanim sa mga lupang pinabayaan. Ako, ang Panginoon, ang nagsalita at gagawin ko ito. At gaya ng nasusulat, tunay ngang nangyari ito. Ginawa ng bayan ng Israel ang tila imposibleng mangyari na makabalik mula sa pagkakatapon sa kanilang lupain matapos ang halos 2,000 taon. At noong 1,900 at 48 sa wakas ay muling naideklara ng Israel ang kanilang kalayaan at muling naging karamihan sa kanilang lupain. At sa panahong iyon mismo, makikita natin ang isang natural na pagbabago. Lupain ng Israel, ang ibig kong sabihin ay sa mismong lupa, mula sa isang lugar na mga disyerto, buhanginan at latian. Makikita natin kung paano talaga nagsisimulang maging mas namumulaklak at mataba ang lupa. At sa tingin ko, ito rin ay dahil ang lupain ng Israel ay hindi basta-basta lupa lang. Isa itong pisikal na bahagi ng tipan. Verda ito. Warda ito dito lang tumutubo. Sa disyerto, maganda ang paglago. Lahat ay berde at maganda. Kakaiba at kawili-wili ang halamang ito. Tinatawag itong kubze. Iyan ang pangalan nito. Nakakain ito, pwede mong kainin.
Mula dito, may bunga ito. At ang mga bunga nito ay nakakain din. At ang talagang nakakatuwang bagay, tinatawag itong tinapay ng disyerto. Tingnan natin dito ang batang halamang ito. Maliit pa ito at kailangan pa ng panahon para lumaki. Ito ang tinapay ng disyerto at masarap, masustansya ang dagta ng bulaklak nito. Tingnan ninyo ito mga kaibigan. Nandito tayo at sa unang tingin ay parang karaniwang damo lang ito. Pero sa totoo lang, hindi. Ito ay, gaya ng sinabi niya, ang tinapay ng lupa, ang tinapay ng disyerto. Kaya totoo talaga, ang lupa ay mabunga. Kahit sa mga lugar na hindi talaga tinataniman, may mga bagay pa ring tumutubo dito. Mahalaga sa akin na maintindihan natin na malamang may mas malalim itong espiritual na kahulugan kaysa sa iniisip natin hindi lang basta tumutubo. Hindi lang binibigyang buhay ng Diyos ang disyerto, ginagawa niya itong kapakipakinabang para sa atin. Kung ang pinatubo niya rito ay isang bagay na hindi natin kayang kainin o gamitin, kahit na binigyan niya tayo ng isang bagay, malamang hindi ito tutubo rito. At talaga namang, dahil dito, kapag kinuha natin ang Biblia at binasa ito sa konteksto ng lupain ng Israel, nagsisimulang magkaroon ng tunay na kahulugan at mas malalim na pag-unawa ang mga bagay-bagay. At dahil dito, sa lahat ng makita natin hanggang ngayon, gusto ko muli na basahin kasama ninyo ang Isaías 35. Ang disyerto at tuyong lupa ay magagalak. Ang ilang ay magbubunyi at mamumulaklak na parang narsiso. Ito'y mapupuno ng mga bulaklak. Sisigaw ito sa kagalakan at magbubunyi. Tatanggapin nito ang kaluwalhatian ng Lebanon, ang kalilagan ng Carmelo at ng Saron. Makikihita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Palakasin ninyo ang mga nanghihinang kamay at maging masigasig. Patatagin ang mga nangangatub na tuhod. Sabihin ninyo sa mga pinanghihinaan ng loob, magpakatatag kayo, huwag kayong matakot, narito ang inyong Diyos. Darating ang paghihiganti, ang kagantihan ng Diyos, siya ay darating upang iligtas kayo. Sapagkat ang tubig ay bubulwak sa disyerto at ang mga ilog ay aagos sa ilang. Ang nagbabagang buhangin ay magiging mga lawa at ang tuyong lupa ay magiging mga bukal ng tubig. Kung saan dating naninirahan ng mga asong gubat, tutubo ang damo na may mga kanal at mga tambo. At doon ay magkakaroon ng isang daan, isang landas na tatawaging banal na daan. Hindi dadaan doon ang mga marurumi, sapagkat ito ay para lamang sa bayan ng Diyos. Ang sinumang dumaan sa landas na ito, kahit pa siya ay mangmang, ay hindi maliligaw. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at pupunta sa Sion na may mga awit ng kagalakan. Ang walang hanggang kagalakan ay magpuputong sa kanilang mga ulo. Mapupuno sila ng kagalakan at tuwa, at ang kalungkutan at pagdaing ay lalayo sa kanila. Nakikita natin kung paano nagsalita si Propeta Isaías ng detalyado tungkol sa muling pagsilang ng lupain ng Israel, na ang lupa ay mamumulaklak, ang lupa ay magagalak, at ang mga tao ay babalik sa kanilang lupain. May iba pang detalye ng propesya na di na namin natalakay ngayon dahil sa dami ng gustong ipakita sa inyo. Narinig din natin na binanggit sa propesya ang mga asong gubat. At dito sa paligid natin, sa lugar na ito, mayroong ilang pamilya ng mga asong gubat na naninirahan. Ang makikita ninyo sa screen ay mga larawang kuha ni Shlomo dito mismo. Ilang araw lang ang nakalipas. Pero ngayon gusto kong tanungin kayo. Sa lahat ng nakita natin ngayong araw, gusto kong malaman kung naniniwala kayo na may kaugnayan ba ang lahat ng ito sa katuparan ng propesya sa Isaías 35 o wala. Pwede ninyong iwan dito sa mga komento mga kaibigan. At ngayon gusto kong magpasalamat ng taos puso kina Shlomo at Lubaton sa pagsama sa atin ngayong araw. Huwag kalimutang i-follow siya sa social media na nasa screen at description sa ibaba. Maraming salamat, Rabala Kalini. Maraming salamat sa Diyos para sa kalayaan na mabuhay, makita ang lahat ng kasalanan, makita ang kalakip. Salamat sa mga nanood. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.